Diyos, purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to you, Jesus. Glory to the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Bueno mga kapatid, magandang hapon po sa lahat po ng mga sumusubaybay at nakikinig ng programang ito. Of course, unang-una po, ako po si Brother Marcelo on behalf of Brother Alberto Tingarcadio na kasalukuyan po nagpapahinga, nagpapalakas at tumihingi ng karagdagang karunungan at katalinuhan upang ang nalalapit na anibersaryo ng community itong ating kinabibilangan mga kapatid, maibigyan niyang mabuti at mas malalim na papuri at pasasalamat ang Diyos. Sa loob ng 26 na taon na pakikipagtunggali ng community ito sa panguna po ng ating head servant, kinakailangan lang mas planchado, mas sigurado, mas satisfied ang ating Diyos na buhay. Kaya yan pong dahilan kung paminsan-minsan hindi nyo napapakinggan ang ating pong head servant, it is because kailangan niya ang mag-recover ng lakas, magkaroon ng karagdagang karunungan at katalinuhan. Kasi maganda yung, kumbaga, merong nadadagdag na kaalaman at karunungan kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kasi baka mamaya hanapan tayo ng Panginoon. Doon po sa aklat ng Ecclesiastico chapter 17, makikita po ninyo doon. Ang Diyos nagbigay ng kumplitong-kumplito. Paano ngayon kung hindi mo ginamit? Paano ngayon kung hindi mo isinabuhayan? Ano sinasabi doon? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Ang meron ay bibigyan pa. Ngunit ang wala kahit ng kokonting na sa kanya dahil sa katamaran niya, babawiin sa kanya yan. Ayan. Kaya po yan dahilan kung bakit ang ating pong head servant, Brother Ting, good afternoon. Kaya din kay Sister Relly, good afternoon. Happy listening po. At ako'y naniniwala, mahal ka ng Diyos. Therefore, kami rin, Brother Ting, mahal ka rin namin. Sapagkat kung wala ka, wala kami. Sino magtuturo sa amin? Sino gagabay sa amin? Wala. Sapagkat ikaw ang ginamit ng Diyos, kapatid. Ikaw ang ginamit ng Diyos para kami gabayan, bigyan ng tamang direksyon sa buhay. Ito ngayon, ito kami. Okay? At gayon din po, si Sister Jo Gonzales, kasama po namin niyang kagabi sa Radio Veritas. At maraming salamat nga pala sa pagtanggap po ng taga-Bignay, Valenzuela, na sa panguna po ni Brother Danny Casel. Uy, ang dami tao. Okay? At tutulang, covered court. Daming tao. Ay doon ko nakita, napakasipag pala itong ating kapatid na si Brother Danny na ito. Napakasipag. Parang trumpo. Ikot ng ikot. Kumbaga, sinusubayba niya, tinitingnan niya. At yung choir, taga-Bagong Baryo, ay siyempre, Bagong Baryo yata yan. Okay? Bagong Baryo, ibig sabihin nun bago ang mga tao doon. In the name of Jesus of Nazareth. At of course, ang kanilang conductress, ang atin pong kapatid na small but terrible, si Sister Ria Rico. Ayan, Ria Rico. Sister Ria, kung nakikinig ka, sana makinig ka. Kasi kagabi wala yata nakinig doon sa Radio Veritas. Inubos ko pa man din, binwiltahan ko pa kayo. Di ba? Ang iba nga, gustong-gusto, pakibati mo naman ako sa radyo, nakikinig ako. Ayan, yung mga ganun. Abay, walang nakinig. Pero ngayon, ayaw ko lang pag hindi pa kayo nakinig, hindi ko na kayo babatiin pa. Kasi, mahalaga yan. Mahalaga, okay? Samantalang yung iba, gustong-gusto talaga. Pakibati mo naman ako. Alam nyo, sabi ko, bakit ba? Alam mo ba, Brad Marcelo, pag nadidinig namin yung pangalan, parang tumataba kami. Ibig sabihin nun, nauundi air pa, mahalaga pa. Of course, lahat po tayo mahalaga sa Diyos. Di nga ba't ang 100 tupa kapag nawawala ang isa, hinahanap ni Kristo yan. Hinahanap niya. O, yun, ano na yun, tupa lang yun, tao pa. Kawangis tayo ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para tayo magiging extension na larawan ng Panginoon. Kaya po, napakahalaga po natin sa Panginoon ng Diyos. Lahat po tayo mahalaga, okay?
Sabi niya nga kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin nun, walang discrimination na nagaganap doon. Yung sa loob ng sanlibutan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang tao lang, hindi sigurado, nagmamahal ka ba sa Diyos? Yan. May mga ilan, hindi na inaalala yung Diyos. Inaalala, yung magpayaman, magkaroon ng maraming pera, etc., etc. Okay, bago po ako pumalaot, nais ko munang bigyang may mga announcement po dito tayo, no? Sa 16, okay? Of course, sa linggong darating, meron po tayong revival of the Holy Spirit, okay? Pero ito 16, no? Meron tayong Catholic Life and the Spirit Seminar na kung tawagin ito CLSS dito po sa Mother Unit. Ang sponsor po nito ay ang mga taga-Nabutas Combine. Dito sa Mother Unit yan, mga kapatid. Dito sa Mother Unit, inuulit ko at alam na rin itong mga leader ng mga elder ng taga-Nabutas, sinaupi kasi nung sila'y dito mag-sponsor sila bago sila pumunta ng Bohol. Nandito sinabi ko sa kanila at ina-announce natin. Sa 16, Sabado po yan, merong CLSS na magaganap dito sa Mother Unit at yan po'y pangangasiwan ng ating mga kapatid nating taga-Nabutas. Yan. 17, Revival of the Holy Spirit dito sa Mother Unit. And then, revival din ng Cavite. Okay? Right after na revival dito sa Mother Unit, isasagawa rin ang revival of the Holy Spirit sa Cavite. Kaya, Brother Robert, itong bago ninyong venue, ako hindi ko pa alam yan, pero siguro baka alam na ng driver namin ito, no? Ang driver natin. Okay? Alam mo, talaga si June, talaga kabisado. Kahapon pasikot-sikot doon. Kung ako lang, di ko na alam yun Paikot-ikot, di ba? Nakakaya naman, Marvin, ano? Kaya kasama ko si Marvin, ito, hirap nito, Paikot-ikot ka, parang pabumabalik ka lang. So, nagbago na raw ang venue. Itong taga-Cavite. Sana, wag naman silang mapipressure. Ibig ko sabihin, kasi minsan ang tao ngayon, pipressurein ka ng tataasan ng bayad, renta. Para bang sinasabi, uy, malis ka na. Ngayon, pag kayo mamalis, tataasan ngayon yan. Now, ikaw na mahihirapan, maghanap ka na lang ng iba. Ganun yan May mga ibang ganyang sistema. Kaya sa inyo, mga taga-Cavite, sa 17, Revival of the Holy Spirit. Alam niyo po dito sa Mother Unit, kapag po revival, maniwala po kayo. Kahit na limbawa may dala pa kayong upuan. Kasi nakikita may mga folding, ano bang tawag doon? Folding chair ba yun? O ano pa man yun? Kahit na may dala ka wala ka naman paglalapaghan. Okay? Ano kaya kung lahat na lang tayo nakatayo? Palagay ko maganda yun, Maganda kaya yun? Magwa-work kaya yun? Sa palagay nyo? Wala ka naman paglalaban para patas-patas na lang. Lahat nakatayo. Ano pa ang magandang doon? Consequence doon? Ano magandang resulta doon? Wala nang reservation. Yung reservation na yan, maski kailan talaga, mga kapatid, kung mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating kapwa. Sana yung pong reservation. Huwag natin ipagkait yan, lalo na po doon sa mga, ako sa LRT, may nakalagay doon, for the aged, seats for the aged. Ibig sabihin nun, alam mo, minsan ako, kasi nakatayo ako doon. Tapos, may isang binata doon na, palagi ko binata pa yun, tumayo. Sabi niya, tatay, kayo na po maupo. Sabi ko, ganun talaga ka itong taong ito na alam niya, pero hindi naman ako naupo, binigay ko doon sa babae. So, yan po sana mga kapatid, i-offer natin yung upuan na yan doon sa mga ano pa? Sa 21, ay 18, 19, 20. Fasting, kalalakihan, batch 52. So, mga kalalakihan, handa po kayo. Naitawag po nito sa, sa Antipolo. 18, 19, 20.
Ang reservation po natin doon ay nakaready na po. Okay? Siguro naman, hindi naman naabot ng 60 yan. O, ang hirap nga na ngayon, wala pa, pasukan. Okay? Sabi nga nila, yun kami raw mga lalaki, ginto, mahal. Mahal. Okay? Okay lang yun. So, pastoral meeting po, 21. Pastoral meeting. Magkakaroon tayo ng pastoral meeting dito, of course, sa Mother Unit. Mga kapatid ko, no pa? So, ang priority po dito, siyempre, yung mga coordinators, elders, disciples, ha? Siguro, kasama na contact person, hindi kaya mga kinatawan. Okay? So, daluhan po natin ito, itong pastoral na ito, bago pa maganap ang ating, ang tawag ito, anibersaryo. Okay? Kasi po, anibersaryo 24. 24 po yan, linggo, sa Lunita. At sabi sa akin, ang mesa raw ay sa alas 6. Sana huwag ka ako magkamali o baka mali lang ako. Pero yan ang nadinig ko eh. Alas 3, bago mag-alas 3, kinakailangan nandoon na, no? Tinatawagan ko po ang mga Bulacan Boys. Kayo yata ang naatasang mag-enthronement. And then, sa 26 po, mga kapatid, 26 anniversary nga, ano pa? Okay. So, sa 25, Lunes, tandaan po natin to, walang magaganap na vigil overnight sa labas ng Mother Unit. Ibig sabihin nun, lahat dito, sama-sama tayo, sama-sama magpupuri, sama-samang magpapasalamat, makaisa natin ang ating head servant, magpasalamat sa Diyos sa kanyang, yan po 25 po yan, sa kanyang, hulaan nyo, ilang taon na si Brother Ting, ayan, yan ang tawag doon, sa radio, yung mga ganun ba, hulaan, may premyo kayo kay Lord, buhay na walang hanggan, kaya yung premyo nyo, mahalaga yata yan, mahalaga yan, okay, so ganun po, doon po sa 25, kung gusto niya magdala kayo ng baon nyo, at of course, damihan niya na rin. Baka may mga kapatiran na wala. Okay, dito po meron po yung happy listening po kay Jinjin Villarusa, Jung from Korea. Okay. So, yan po, mga kapatid. So, dadako na po tayo ngayon sa pagbasa ng mabuting balita. Batas pagtuturo sa kautusan, no? Pakinggan po natin. Kakanta muna po tayo. Ang babasa po ng ating mabuting balita, dahil po hindi nakarating po ang sponsor talaga, ang taga-Balintawak, Sister Fatima Batimana. Ngayon po gagampanan ni Sister Vera Silverio. Sumaatin nawa ang pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat.
Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, tuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Tila walang mararating na bukas, ngunit kung siyang ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hindi siya isang pangarap, siya ay isang buhay na Diyos. Bueno, mga kapatid, sabi ko on behalf of Brother Ting, ito po ang iyong kapatid, Brother Marcelo Malnis, pansamantala, tayo po narito, kasi mahalaga po itong programang ito, lalo po, salita ng Diyos, and of course, kasama na rin doon yung mga announcement natin, para nalalaman natin kung anong mga magaganap at patuloy na magaganap. Gayon din po, kung hindi man nakarating itong mga sponsor natin, yung taga-Balintawak, of course, hindi po pwedeng hindi matuloy yan. Meron po tayong kamukha nito, youth cluster ang gaganap dito. Sana po, mga kapatid, total kung malapit din lamang, pwede naman tumawag. Pag hindi makarating, wag sasama loob niyo sa akin, ha, mga kapatid. Wag po sasama loob niyo sa akin. Kung hindi kayo makarating, itawag po dito para naman makagawa ng paraan. O di kaya naman para po ninyo malaman, kasi ganito yun pag hindi ka kasi malikot sa paningin, bawat nakapaskil, medyo babasahin mo, baka mamaya schedule na pala yun. Huwag mong dadaan-daan na lang, baka mamaya andun ka na pala, naka-schedule ka. Abay, mabuti nang babasahin mo yun. Sana kung marunong sumutsut yung schedule niyo, hoy, ikaw na sa susunod, ha? Yung bang ganon, okay? Pero pag hindi ka masipag, magtititingin dun sa mga nakapaskil na yon, ay hindi mo nga malalaman, aasa ka na lang, pakikinggan ko na lang sa, kung di ka rin nakikinig, malalaman mo ba yan?
Sinasabi ko lang pong katotohanan dito mga kapatid. At yan din ang gusto ng ating servant. O 3 days before o kaya 4 days, i-abiso po dito. Wala namang diferensya yun. Makakahanap po tayo. Pero itong ganito, inaasahan po, mga kapatid, ano po? Kasi mahalaga po yung kayo mismo dito magsasalita. Mahalaga po yung sharing ninyo. Kasi doon po tayo dumadami. Alam nyo ba yun? Sa mga naggagandahang sharing patuto pagbabahagi, dumadami tayo sapagkat naiengganyo yung mga nakakapakinig, yung mga nakakapanood, lalo ganito. May live stream tayo. Bueno, ibibigay ko sa inyo ulit si Sister Vera Silverio. Isang mapagpalang hapon sa ating Diyos na buhay, sa ating mahal na Inang Birheng Maria, sa banal na Espiritu Santo, at sa lahat ng mga anghel at mga banal sa kalangitan, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Muli po, isang magandang hapon. Ayan, nagulat ako. Kasi, ayan, sabi nga, hindi handa pero bilang isang sundalo ni Kristo, kailangan na harapin mo kung ano yung kailangan ipinapagawa ng ating Panginoon sa iyo sa araw na ito. Kaya ito po sa ating pong gospel, ang sabi dito, kasi naging example si Jesus noong mga panahon na yon, napakaraming tumuligsa sa Kanya na ang sabi, isa siyang bulaang propeta. Kasi noong mga panahon na yon, nag-preach si Jesus, pero yung mga Pharisees hindi naniwala sa Kanya kasi kumbaga nasaling yung ego at yung pride ng mga tao na yon kasi nakita nila na mas maraming naniwala kay Jesus. Pero sabi nga, hindi siya naparito para suwayin yung utos na meron sa kasulatan na ibinigay nung una pa sa mga ninuno natin. Bagkus kahit siya, mismong anak ng Diyos, sinunod niya yung kalooban ng ating Ama at lahat po nung nasa kautusan ay sinunod niya. Bilang tao, kailangan, lalo na mga lingkod ng ating Panginoon, kailangan ibabari natin yung ating mga sarili at sundin din po natin kung ano yung ginawa o yung mga utos ng ating Diyos Ama. Kasi sabi nga po, kung nais natin na sundan si Jesus, kung magiging isa kang disipulo, kailangan makita din mismo sa'yo si Jesus at kung ano yung mga ginawa niya. Kaya sabi nga, even ganon, kailangan lagi tayong susunod. Kasi sabi, kung minsang narinig ko nga kay Sister Offie, sabi niya, kapag meron kang nilabag doon sa 10 utos ng Diyos, nagkakaroon ka ng mortal sin. At yun pala yun, mahirap pala yun. Kapag minsan kasi hindi na natin siya pinapansin or ganon. Pero sabi nga, kailangan pala na sa araw-araw na ginagawa natin, lagi nating aalalahanin yung mga ginawa ni Jesus at patuloy na sundan yung kanyang pagsunod sa ating Diyos Ama sa langit. Yun lamang po. Amen. Maraming salamat dito sa ating pong kapatid. Okay. Ikaw, Brother Marvin, baka magbahagi rin. Okay? Gusto mo magbahagi? Ano ang masasabi mo tungkol dito sa sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo? Sige. Tunay nga isang magandang hapon sa ating Panginoon Diyos na buhay, sa kabanal-banalang Espiritu Santo, sa inyong lahat ng mga nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Yun nga, totoo nga po yun na sa pagsunod po talaga sa Panginoon, minsan po talaga may mga oras o panahon na hindi tayo maintindihan ng mga tao na nasa paligid natin. Kasi akala nila kasi minsan, di ba, yun nga yung kumbaga, sarili lang natin yung itinataas natin. Pero yung kagustuhan naman talaga natin, yung papurihan lang yung Panginoon. Tapos doon niya sa ginawa sa atin ng Panginoon, tinuro niya dito, pinaliwanag niya dito lahat yung mga bagay na hindi maintindihan ng mga tao na nasa sanlibutan. Tapos, nandoon nga na gumagawa siya na para sa Diyos, hindi para sa sarili niya, pero nandoon pa rin na inaano siya ng mga tao na hindi naniniwala sa Kanya. Amen. Maraming salamat. Okay, so at least nabubuksan po ang ating isipan.
Kasi dito po sinabi rito, no? Huwag ninyong isipin na naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Sabi ni Jesus, ano? Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Bakit kaya sinabi ni Jesus niyang ganyan? Alam niyo, kuminsan mga kapatid, ano? Bagay lang siguro sinabi nitong Panginoon. Marami pong mga makagaling sa batas. Maraming mga marurunong mag-create ng batas. Okay? Ang diferensya, ang diferensya, hindi nakikita sa kanila yung diwa ng batas. Okay? Tulad nitong mga katunggali ni Kristo. Ang galing-galing. Tingnan natin sa 23 ng Mateo. Tingnan natin. Sinasabi dito ng ating Panginoon, ano? 23, tingnan natin, sabi rito ng ating Panginoon. Sabi rito, 23, Matthew chapter 23, verse 2, ganito sinasabi. Ang mga eskriba, pakinggan nyo, ito yung mga katunggali niya, Ang mga eskriba at mga Pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Ayan. Verse 3. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila. Yan, gawin. At sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, yun. Merong ano doon. Meron pa subali doon. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ayun ang diferensya doon, mga kapatid. No matter how good you are na magpagdating sa pagpapaliwanag ng kautusan, ano po, gaano ka mang kahusay, hanggat hindi nakikita sa buhay mo, ito, hindi ko po ini-exempt sarili ko dito, bahagi rin ako dito sa para tamaan na, kung tamaan na para matuto tayo. Kahit nagaano ka, hindi naman ako magaling magpaliwanag, pero ang diferensya dito, sabi ng Panginoon, no? Naparito siya hindi para pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin. So, ibig sabihin nun, hindi lang mahusay ka magpaliwanag. Okay? Hindi lang malalim ang pag nagpapaliwanag ka. Ang mahalaga dito, ganapin mo yung pinaliliwanag mo. Makita sa'yo. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So, wag itatago yung ilawan. Pag sinisindihan, ipakita para makita yung mabubuting gawa. Okay? Mabubuting gawa. Kaya, ang hamon sa atin, pwede ka bang magbigay ng liwanag sa iyong kapwa? Ayan. Pero kung magaling ka lang magpaliwanag, hindi na isa sa buhay, inutil po yan. Useless po, mga kapatid. Useless. Kinakailangan para pakikinabangan ng marami. Na ipaliliwanag mo na, ginaganap mo pa, isinasabuhay mo pa. So doon, makikita ang tunay at totoong ano ba talaga ang diwa ng batas na yan. Yan. Ito kasi mga eskrib at pariseo, mga kapatid, ano, magaling sila magpaliwanag pero walang espiritu yung kanilang alam nyo, kung titingnan po natin, walang espiritu yung kanilang kautusan. Ang mga Hudyo, mga kapatid, mantakin nyo at tinan nyo, pakinggan nyo, 613 ang kanilang batas o sinusunod. 613. Ayan. Sabi rito, 365 pagbabawal, 248 dapat gawin. Ayan. Ang diferensya dito, yung nga lang 10 utos, hindi pa nila magawa-gawa. Hindi pa makita sa kanila ang diwa ng kautosang ito. Kaya po, nung dumating si Kristo, yung 10 utos na yan, ginawa na lamang ng 2. Ayan. Mahirap pa ba yun? Palagay ko, hindi na mahirap yun. Sapagkat sinasabi po, dito po, sinasabi, para hindi na mahirapan pa. Okay? Yung 10 utos, 2 na lang. 2. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas, at isip. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Kaya sinasabi dito sa Roma chapter
13, malapit yung mata ko ha. Verse 10, no? Ito, verse 10. Sabi rito, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. So, hindi ka gumagawa ng masama sa Diyos, gayon din hindi ka gumagawa sa iyong kapwa ng masama. Ha? Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig, ang kabuuan ng kautusan, yun ang wala sa mga Hudyo. Yun ang spirit of love. Yun ang wala sa kanila. Magaling lang sila magpaliwanag, magaling lang sila magutos, pero pagdating sa pagsasabuhay, hindi mo makikita. Kaya taliwas, kaya dapat lang, tama lang sabihin ni Jesus, na parito ako, kasi hindi malinaw, malabo ang pagpapakulang, pinaliliwanag, pero hindi nakikita sa pamumuhay. Kaya sabi niya na, huwag niyo isipin na pawawalan ko ng bisa. Hindi. Ipaliliwanag ko sa inyo at gaganapin ko ako mismo. Eh di nga ba? Tinan po ninyo mga kapatid ha. Ito, kung paano ginawa ni Jesus. Yung mga Hudyo kasi, pag bagong panganak, yan kumbaga inaalay, yan, sa templo. Bilang pagsunod, si Jesus inalay din. Oo, dinala sa templo. So, ibig sabihin nung sumusunod siya dun sa mga batas niya, patakaran na yon. Baby pa lang siya, sumusunod na siya. Ano pa? Sa pagbabayad ng buwis. Kaya minsan may pinuntahan ako isang lugar. Sabi ko, sino sa inyo may sidula rito? Ba, mga ilan-ilan lang ang may sidula. Pero si Jesus nagbayad yan. Ibig sabihin, nagpasakop siya. Kasi ang sinasabi ng salita, lahat ng kautusan ay nanggalingan sa 10 utos ng Diyos. Kaya si Kristo, sabi niya kay Pedro, mamingwit ka nga. Ang unang mahuli mo, ibuka mo yung bibig, ibayad mo yung perang nasa bibig ng isda para tayo rin ay magbuwis. Ibig sabihin nun, si Jesus, nagpasakop din. Hindi lang pinag-uutos na nagpasakop din, nagbayad siya ng buwis. Minsan, tinanong pa nga siya. Ano sabi? Bagay ba, dapat ba magbuwis kay Cesar? Sabi ni Jesus, akin ang bigyan nyo nga ako ng denaryo. So, binigyan. Okay? Nung binigyan siya, sabi niya, kaninong pangalan nito? Kaninong larawan nito? Sabi nila kay Cesar, pues, ibigay nyo kay Cesar ang dapat kay Cesar. So, ibig sabihin nun, meron tayong dapat gampanan para sa gobyerno. At yung sa gobyerno, ibigay sa gobyerno, huwag kukurakutin. Ibigay sa gobyerno, at para sa Diyos, ibigay mo rin sa Diyos, huwag mong dadayain. Dahil babalik sa iyo yan, delikado ka kapatid. Yung para sa Diyos, dadayain mo Diyos, di mo kailanman madadaya ang Diyos. Okay? Kitang-kita ka niyan. Kaya dito makikita natin ang ating Panginoon maging sa pagpapasunat. At si Kristo yung nagpasunat. Pagpapabinyag, nagpabinyag siya. Dapat bang binyagan? Hindi. Pero kailangan ipakita niya ang pagsunod at pagganap. Kaya nagpabinyag siya. Ay, sino ba dapat mabinyagan? Yung mga nagmana raw, nagmana ng kasalanang original, yun ang papabinyag para maalis. Okay? Ngayon ang tanong, bakit si Jesus may original sin ba? Wala. Pero kailangan gawin niya. Para ano? Para siya ang sundan natin. Ang pagsunod, sabi nga ni Marvin kanina, mahalaga ang pagsunod. Ano masasabi mo pa? Sister Vera, sige, dagdagan mo pa. Okay. Ano masasabi mo pa? Ayun nga po, sabi yung pagsunod. Kasi minsan, tayo bilang mga lingkod ni Lord, may mga bagay na napapabayaan na tayo sa dami ng ating mga hawak. Pero sabi nga, 'di ba, even yung mga pinakamaliit na utos ni Lord, kasi sabi kung gusto mong sumunod kay Lord, 'di ba sabi niya, pasanin mo yung sarili mong krus at sumunod ka sa akin. Kumbaga, kahit nahihirapan na tayo, sabi nga, 'di ba, obedience is better than sacrifice. Kahit napakarami ng mga ginagawa natin, minsan mas maganda pa rin na mas sinusunod natin yung kalooban ng ating Panginoon. Kasi doon nakikita kung gaano natin kamahal ang Diyos. Sabi nga, hinati niya yung napakarami, pagkarami-raming kautosan na yon sa dalawa.
Sabi niya, ibigin mo si Lord ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa. Ang isa sa mga ibig sabihin po nun ay yung mga bagay na ginagawa natin, gawin natin ng may kasama siyang humility. Hindi lamang dahil mahal natin si Lord, kundi mahal din natin yung kapwa natin. Yun, sabi nga, hindi ka makakaakyat sa langit ng, kumbaga, kung lilipad ka, kailangan mo ng 2 pakpak. At yun yung binigay sa atin ni Lord. Kung gusto natin makapasok sa kaharian ni Lord, binigyan tayo ni Jesus ng 2 pakpak. Yun yung 2 utos na yun. Paano kung isa lang doon yung ginaganap natin? Tapos, pagpalagay na natin na yun yung pakpak natin. Kung isa lang yun, hindi tayo makakalipad. Amen po ba? Hindi tayo makakaakyat doon kung isa lang doon yung ginaganap natin. Amen. So, kailangan, kumbaga, yung parehong yun, mahal natin si Lord, at the same time, mahal din natin yung kapwa natin. So, ano ang mahalaga doon? Para magkaroon ka ng 2 pakpak, ano mahalaga doon? Ano mahalaga doon? Mahalaga po na ibigin natin si Lord. Yes. So, the most important is yung matuto ka umibig, matuto ka magmahal. Sapagkat itong ating pong ebanghelyo sa araw na ito, kinakailangan meron kang pangunawa, understanding, at consideration. Kasi hindi po pwedeng yung batas na yan, yung batas na yan, ipaiirali mo. Sinasabi nga dito, no? Sabi dito sa Roma, ulitin ko ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Inulit pa dito sa 5 ng Galasya. Sabi po rito, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan. Pero sabi ni San Pablo Apostol dito, ngunit kung kayo-kayo'y nagkakagatan ay nagsasakmalan, ay parang mga hayop kayo'y mauubos. Walang pag-ibig dun. So yan ang gustong ituwid siguro ng ating Panginoon, mga kapatid. Halimbawa, kautusan. Ito. Pagbaba natin yan mamaya sa hagdan, merong sinaksak dyan. Wala, pinanunood lang. Agos ng agos yung dugo. Bakit? Meron tayong dapat sundin dyan. Ano yung dapat sundin dyan? Kinakailangan meron mo na investigador. O naghahanap pa na investigador. Walang makitang investigador pa. Ngayon, ang tanong. Pag yung nasaksak na yan ay dadalhin mo sa Martinez, malamang, malaking porsyento na siya'y mabubuhay. Pero, kung ang paiiralin mo ang batas, ang batas, huwag mo munang gagalawin yan, baka masangkot ka yan, baka ikaw pa mapagbintangan, na ikaw ang yumari dyan, hindi mo gagalawin yan. Alin ang gusto mo? Yung gusto mo mabuhay yan, dalhin mo sa Martinez. Kung gusto mong batas pa rin ang pairalin mo, pues mamamatay talaga yan. Pero, alam nyo mga kapatid, ang habol ng Panginoon dito is mahalaga ang buhay. Mahalaga ang buhay. Kaya kinakailan minsan, si Kristo isinasasantabi niya muna yung batas na yan. Sapagkat yung batas na yan, yan ay mga protection lang ng buhay ng tao yan. Okay? Alam nyo doon sa Balintawak, mamaya lang pupunta ako doon sa Balintawak meron pong overpass doon. Alam nyo, ginagawa ng mga nagmamadali, tatawid na lang bata, bahala na, tatawid Kita nyo? Pero meron ng overpass. Ayaw magsakripisyo para sana maingatan ng buhay. Kasi yung overpass na yun, sabihin na natin batas, sabihin na natin city ordinance yan o municipal ordinance. So kinakailangan sumunod ka doon. Ipakita mo, yung mga iba, sa pagmamadali, so shortcut na lang, tatawid bigla. Ay, matuloy ng mga sasakyan doon. Nako, dami na po namamatay doon. Marami nang namamatay. Kaya ang batas, yan kumbaga, protection na sa buhay ng tao. Yun ang ibig ni Kristo. Ang batas, pwede mo isasantabiya kung nakasalalay dito ang buhay ng tao. Yun ang gusto ng pairalin ng ating Panginoon. Kaya mga Hudyo, ganun Kahit na mamamatay ka na, kahit na hirap ka na, kahit na hirap ka na, sumunod ka sa batas.
Yan ang ibig sabihin nun. Walang espiritu ng pag-ibig nandoon. Kaya ito ang gustong diinan ng ating Panginoon para baguhin, paliwanag na mahalaga ang batas para sa buhay ng tao. Ngunit higit mahalaga ang buhay ng tao para mapangalagaan sa pamamagitan nitong batas na yun. Kaya po, mga kapatid, itong ating ebanghelyo sa araw na ito, kailangan dito merong konsiderasyon at pangunawa. Okay? Hindi po pwedeng, minsan pa, tingnan nyo last na lang. Nung araw kasi, mahilig ako maglakad, papunta dun sa Florencia. Madaling araw, maglalakad na ako niyan Alam niyo naman dito sa C3, merong signal lights dyan. May signal lights. Ngayon, merong isang owner, busina ng busina, yung palang anak niya, emergency, itatakbo sa Martinez. Okay? Itatakbo sa Martinez. Ngayon, hindi ka pwedeng dumiretso dyan, kinakailangan mag-right turn ka, para doon ka sa banda-banda ron, mag-U-turn ka. Alam mo, hindi pumayag yung pulis. Nakikiusap na yung ama, sir, kung pwede, makarating lang itong anak ko, emergency. Hindi po pwede. Sabi na, bago-bago pa yata yung pulis. Alam niyo mga kapatid, talagang sumunod siya. Ano nangyari? Maya-maya lang, di wala na yung pulis, tapos na yung duty. Wala na yung pulis. Maya-maya, dumarating yung yung owner, hinahanap yung pulis. Nasanay ka yung pulis. O dami ng tao. Namatay yung anak ko, kung sana pinatawid lang kami dyan, pinadiretso kami, baka hindi pa namatay yung anak ko. Sana yung pulis? Ay, wala na yung pulis. Ayan. Kasi kuminsan yung batas na yan, pag hindi ka marunong gumamit yung batas na yan, nakamamatay yan. Maganda batas, pero hindi para pumatay. Ang batas ay para ingatan ang buhay ng tao. Iyon ang gusto ng ating Panginoon. Sana po, mga kapatid, last minute, 1 minute. Yung mga batas kasi na binigay sa atin ni Lord, minsan, yun nga, tulad ng sabi ni Tatay Marcelo, case-to-case basis din siya. Huwag natin siyang i-take ng sobrang literal na parang pilosopo na tayo bilang, sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa. Kasi dun sa mga sinabi ni Tatay, hahanapin sa atin yun ng Diyos kung sakaling harap na tayo sa Kanya, ano yung ginawa mo sa kapwa mo na mabuti nung nabubuhay ka pa. At pagka tinanong niya tayo kung ano nga ba yun, kasi sabi niya kung ano yung ginawa mo sa pinakamaliit kong nilikha, ay ginawa mo na rin sa akin. Kaya ayun po, bilang pagtatapos, patuloy po tayo na umibig bilang pagpapakita na mahal natin ang ating Panginoon, ibigin natin ang kanyang mga nilikha, lahat, even hindi perfect, lahat, mamahalin natin sila para sa ating Panginoon. Yun Amen. lang po. Maraming salamat. Glory to God. Mga kapatid, at least maski pa paano kumbaga, nakakapulutan ng aral, ano bang gusto ni Kristo? Ipaliwanag at isabuhay. Yan ang gusto. Kasi ang batas ay proteksyon na ng buhay yan. Pero mahalaga ang buhay. So, yan ang naging priority, pangunahin ng ating Panginoon. Bueno, mga kapatid, nawa, hindi tayo matulad dun sa mga scribe at Pariseo. At ngayon po, dadako na po tayo sa Healing on the Air. Dakilang amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord. Sa bawat sandali from time to time, Lord, to gusto mo talaga maunawaan namin, Lord, kung paano ka namuhay dito sa lupa bilang tao. Salamat, Lord. Maraming salamat. Ika nga sinabi mo, hindi ka naparito para buwagin yung batas na yan, kung hindi para ipaliwanag at ganapin ang pinakadiwa at espiritu ng batas ay walang iba kundi ang pag-ibig. Salamat, Lord. Kaya nga ba, Lord, itong AIS bill na ito, sapagkat ito'y paraan ng pagpatay ng mga bitos na paglalaglag, nagiging murderer ang tao. Kaya, Lord, taasan namin tinatanggihan ito. Taasan namin, kumbaga, sinusupla ito, sapagkat ito'y labag na labag sa kalooban mo.
Kung kaya kami, Panginoon, batid mo yan. Kami po ay naninindigan bilang nagpapahalaga sa pro-life. Kaya, Ama, maraming salamat po. Nawa, patuloy mo kaming protektahan para ipaglaban namin ang kahalagahan ng buhay. Hindi ng RH bill na mali din naman ang practical na pamamaraan. Kaya maraming salamat, Lord. Naunawaan namin, naintindihan namin, at gayon din, Lord, ang aming pong head servant, Brother Alberto Ting Arcadio, at ang kanyang sister wife, Erlinda Arcadio. Panginoon, ilang araw na lamang, Panginoon, natatayo siya at titindig siya upang isigaw ang papurit pasasalamat na hindi mo kami kailanman pinabayaan, Panginoon. Kaya, Ama, bigyan mo siya ng sapat, higit sa sapat na lakas ng katawan, maging ng kaluluwa. Panginoon, gayon din, Panginoon, dagdagan mo ang kaalaman at karunungan upang ang lahat ng yan, Panginoon, ay gagamitin sa pagpapasalamat sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Kaya, Lord, sa mga sandaling ito, darito ang ilang mga pangalan, Lord, Sister Carol Tan and family, John James Sulaco, Baby Maniflor, Nilda Dante and family, Ising Borsilo and family, in the name of Jesus of Nazareth. Ganyan din po ang Timaho family, Deogracias, Lucy, Johnson, and then si Arlene Inyeres, Milani Said, Eddie Ibias and family. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang Murano family, sina Brother Fermin, Sister Gaudencia, Sister Melody, who is right now maybe watching sa live streams. Ganyan din po si Ana Rose Cialsa. Patuloy ko pa rin tinataas sa iyo, Lord, si Bonnie Copino, Abanisa Copino, Mark Anthony Copino, at ganun din si Betty Feliciano, Luisa Magatsalian, Robbie Magtuto, at patuloy ko pa rin tinataas sa iyo, Lord, si Ricardo Nicdaw, Celia Nicdaw, Lita Mulano, Abigail Mulano, Matt San Juan and family, Los De Leon and family, John Jimena and family, Joey Velasco and family, and din po si Sister Delia Hamiro, bigyan mo po ng magandang kalusugan, Rose Albacino, and din po si Perlita Angog, Mayan Ortiguera, Janila Pera, Alice Piña and family, Jose Garcia and family. Patuloy ko pa itinataas sa iyo, Panginoon, si Milagros Ventura, Panginoon, na naging lingkod mo at nais niya pa rin makapaglingkod sa iyo, Lord God. Ikaw, Lord, ang pag-asa, dakila ka manggagamot. Yan din po, si Maria Victoria Evangelista, si Jojo De Jesus and family, Bulacan Boys and Girls. Patuloy ko itinataas sa iyo, Lord, si Sister Alice, Jane, John Lino, Grace Brisbane Arkiel, Miguel Malnes. Yan din po si Maricel Ronald, RJ, at si Russell Pauline Rigazzo, at si Francisca Rigazzo and family. Gayon din po si Cecil Maico, Panginoon. Of course, si Angelica Rosadia. Panginoon, wag mo pong pababayaan in the name of Jesus. Gayon din, Lord, ang Golden Chronica Publishing, A.D. Ebamen, Arvin Clarice Laurel Rivera family, and Piswilo family. Tinataas ko pa rin sa iyo, Lord, si Roran Sibilian family, Rodwell Pradias and family, Ninita Samson, Anit Cantuna, Aning Taglinaw, ni Daluksin ang family, at gayon din, Panginoon, ang kanyang anak na kukuha pa ng exam, tulungan mo, Panginoon. Gayon din si Nita San Juan, Ray Annalyn Bas, Ralph Nicole Ricanya, John Paulo Odiber, Cristina Mejia, Roberto Gallardo, Alexander Odiber, Joan Grace Odiber, and din po si Francisco Maniflor, Irene Veray, and din, Panginoon, ang kanyang anak, ang anak ni Sister Irene Veray, at kanin po si May Dola Tinumpit family, Adrian Polgueras, at kayon din po si Christopher Polgueras Ernesto, at kayon din sa Father Dante de la Cruz, at kanon din, Panginoon, si Sister Rebecca Los, Divina Gracia Claudio, Lydia Asidera Pidlaon, Panginoon. Tinataas ko pa rin sa iyo, Lord God, in the name of Jesus, si Jose Tinko, ang speedy recovery, Al Molina Ramon Santiago, at yan naman si Gina Tamayo, ang Magada. Tinataas ko pa rin sa iyo, Lord, si Reynard Arios, Reynan Noah,
at Rio Gabriel Palinis family. At yan din po si Annalyn Mabote, Christopher Polgiras, in the name of Jesus of Nazareth. At more names to come up in Jesus' name. Glory to God. Glory to you, Jesus. Patuloy po namin tinataas ang aming mga live stream viewers, Panginoon, anuman po kanilang kahilingan, nawa ipatuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa na nagbigay ng oras. Sister Shirley Yap, Rowena Tan, Elisa Nicolas, Carmela Romera, Loricel Tocunaga, Cathy Tinumpit, Edita Enriquez, J.R. Maginang, Lorna Cantero, Melody Morano, Eden Pajares, Sheila Balon, Gina Cecilio, Kem Dumaluan, Jane Malnes, and June Silverio. Para po sa patuloy na kagalingan nila Hiromi Tokunaga, Ching Huayap, Clyde Earl Dumaluan, and Robert Celeste. Patuloy, Panginoon, na itinataas namin na nawa ay pagkalooban niyo po ng anak sila Sister Elisa Nicolas, Ruby Magtoto, and Sister Rowena Perol. Para sa special intentions nila Eduardo Maginang and family, Bansel family, Samson family, Rivera family, Santolan Group, Maribel Shibuya and family, Susan Barikawa and family, Linda Lizada and family, Neddy family, Brother Tony and family, Jester Victorino and family, Calma family, Victor Angeles and family, Efren Roni, Rosemary, Marie, Eric, Edwin and Lorena Maginang, Naoki Ozaku, Leia Otsuka, Joanna Flores, KJ Aoyagi and family, Rosario Talavera and family, Pellegrina Galang, Paul Moreno, Jeneline Pingol, Janine Pingol, Chichi Abara, Iya Abara, Luke Abara, Prince Torres, Princess Torres, Rosmel Torres, Carlo Torres, Rodrigo Talavera, Emily Talavera, Rosalie Abara, Reynold Abara, Ruel Talavera, Jeneline Tiglao, Rona Talavera, Roland Nicolas, Agueda Nicolas and family, Adrian Galang and family, Pablo Moreno and family, Alexander Galang and family, Angelita Pingol and family, Arnel Galang and family, Arnold Galang and family, Andres Santa Maria, Tessie Jose, Estelita Di Jesus, Ben Herman, Ellen Aninion, Cecilia Bautista, Lancer Bautista, Ian Bautista, Engelbert Bautista, Sereli Bautista, Janice, Janet Jane and John Lee Yap, Shirley Kachi Yap and family, Bong Dumaluan, Lorna Laude and family, Josephine Lucia and family, Leonor Canlas and family, Christina Amanta and family, John Michael Bolanos, Edwin Gudran and family, Remedios Peralta and family, Sharon Montemayor and family, Ziachi and Princess Perry Dumaluan, Francisco Asedillo, Erlinda Asedillo, Salvacion Leonardo, Ferdinand Asedillo, Carlo Asedillo, Lerma Pega, Mercy Carino and family, San Juan family, Panuelas family, Samtan Huatco, Michael Pool, Lee Wafu and family, Jun Villaseran, Leaf and Josefina Montesilio, Tita and Cruz Dumaluan, Edgar Cueva, Muntia Montilla, Neri Mata, Farvey Gasias, Eden Pajares, Shirley Cantero, Ray Cipriano, Ramir Santa Maria, Cesar Artigas, Balon Durano, Tabasundra family, Evelyn Bayhon, Jane and Lauren Haler, Louis De Juan and family, Gen and Altan, Benji Silverio, Bernard and Joanna, Marie De Guzman, Norman and Mary Rose Roll, Erwin and Remily Dungo, Herona and Benigno Rama, Victoria Mirasol Concepcion, Renato Concepcion Jr., Renato and Juanita Concepcion, and Robertson Tinumpi. Maraming salamat po, Panginoon. Kurin po sa iyo, Lord, ang amin pong Spiritual Director, Bishop Tit Bacani Jr. At gayon din po, ang amin pong pinakamamahal na Obispo, Diocese of Caloocan, Bishop Deogracias Iñiguez, nawa ang lahat ng kanyang mga kaparian ay nagkakaisa po silang lahat in the name of Jesus of Nazareth. Lord, napakahalaga, Lord. Nais mong ipagawa sa amin ang hamon mo sa amin, Lord. Pwede ba kaming paggamit bilang tagapagpaliwanag? At sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na magiging daan din kami, makakakitaan din kami, Lord, ng aming pinaliliwanag na kautusan mo, kalooban mo, Panginoon. Yes, Lord, kaya sa mga sandaling ito, Lord, kami minsan pang nagpupurit, nagpapasalamat. Nawa, Lord, sa darating po ng aming anibersaryo, Panginoon, bigyan mo kami ng maaliwalas na panahon
Ganun pa man, hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo. Kung ano man, Panginoon, ang ipagkakaloob mo sa amin. But higit sa lahat, Lord, amin pong ipinagsusuma mo, Panginoon. Amin pong ipinagpapakasakit, Lord God, ang alin, yung amin pong head servant, Panginoon. Lord, alam ko walang naglingkod sa iyo na binigo mo, Panginoon. Pinabayaan mo, Panginoon. Subok mo na siya, Lord God. Nakapag-ipon siya ng maraming, nakapaglapit siya ng maraming kaluluwa. At nawa sa pamamagitan doon isa sa alang-alang mo, Panginoon, itong kanyang nagawa, itong kanyang ginanap in the name of Jesus of Nazareth. Kaya, Lord, nawa po, bigyan mo po siya ng ibayong kalakasan, Lord, ng pangangatawan. At gayon din, Lord, kung ano man, hawiin mo na yan, Panginoon. Sapagkat napakaganda nang nagpupurit, nagpapasalamat na kapag ka walang mga balakid na nakalagay sa katawan. Ito ay dapat lamang, Panginoon, sapagkat ito po ang larawan at bunga ng kanyang pagpupunyagi sa loob ng 26 years. Yes, Lord. Maraming salamat po. Ngayon pa lamang, Panginoon, pinupuri ka na namin at pinasasalamatan. Pagagalingin mo, palalakasin ang aming head servant. At bibigyan mo kami, Panginoon, ng maaliwalas na panahon sa 24 ng Hunyong ito. At nawa, Lord, ang gaganap ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia, panguna po ni Bishop Deogracia Siniegues. At ang ilan pang mga kaparayan, si Father Melvin Castro. At gayon din si Father Gisela ng Pachim Priest, Lord God, Asedelia. Lord, tinataas ko rin sa iyo, Lord, ang mga kaparayan, ang mga Pachim, sina Father Leonardo, Father Edgar Buglusa, at marami pang iba, sila Father Walter, and so forth and so on. Nawa, Lord, tulungan mo rin kami, Panginoon, sa nalalapit na 18, 19, 20, ang pag-aayuno ng kalalakihan. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat ito'y bahagi ng aming pagmimisyon. In the name of Jesus. Lahat ng ito, Ama, inihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus kaysa mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. At kasama ni Maria, ang aming ina. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak,